Alam nyo ba kung paano magtanim ng pechay? Hello mga ka-agri! Magbibigay po ako ng mga simple tips na madaling sundan. Coming up. Tip number 1 ay yung variety ng pechay na gusto nyo pong itanim. Marami pong klase, may mga malalaking dahon, may malalaking stalk, may mga katamtaman lang po yung laki ng pechay. So depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong itanim. Pero ngayon, ang itatanim po natin, itong Fabo na variety. So isang sachet, nasa 5,000 seeds. Tip number 2 ay yung ating pagtataniman. So ito pong pechay, mababa lang yung kanyang ugat. Pwede tayong magtanim sa mga plastic container. So ito po pinutol lang na 1.5 plastic bottle. Then pwede rin tayong magtanim dito sa PVC. So ito po nataniman ko na last time. Ngayon may mga bagong punla. So pwede po natin dyan itanim kasi yung ugat po ng pechay medyo mababaw lang. Hindi tulad sa ibang mga gulay na malalalim. So kahit konti yung lupa, kaya natin po magpatubo ng pechay. Tip number 3 ay yung ating potting mix. So kailangan po yung ating potting mix ay buhaghag, malambot, kayang mag-hold ng moisture, tapos meron siyang source ng nutrients para maganda po yung pagtubo ng ating mga halaman. So dito pwede tayong magdagdag ng mga sinunog na ipa ng palay, compost, dumi ng bulate, tapos animal manure galing sa manok, sa kambing, sa baka, sa rabbit, basta tuyo na pwede natin ihalo dito. Wag lang po yung galing sa pusa tsaka sa aso kasi meron po yung parasite. Basta tandaan lang po natin yung quality ng ating potting mix. Kailangan, una, may source siya ng nutrients. Pangalawa, mabilis siyang mag-drain para po hindi maipon yung tubig doon sa inyong tanim. Pangatlo, nag-hold siya ng moisture para lagi pong nakakasipsip ng tubig yung ating mga tanim na pechay. So next step, ilalagay na po natin sa ating container yung ating potting mix na hinanda. Make sure po na merong butas yung inyong pagtataniman para po hindi maipunan ng tubig. Kasi pag naipon po yung tubig dyan, pwedeng mamatay o masira yung ating tanim dahil po sa root rot, yung pagkabulok ng mga ugat. Next step, yung lalim po ng pagkakatanim. Kailangan po hindi malalim masyado. Ang rule of thumb po dito, kailangan times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. So bago po natin itanim yung buto ng pechay, i-pre-soak muna natin yung lupa. So basain muna natin yung lupa, then itanim na po natin yung ating pechay. Then magbutas lang tayo ng maliit, tapos iwulog natin siya dyan. Mga 3 to 5 seeds, tapos takpan po natin ng manipis na lupa. Then diligan po natin ulit ng dahan-dahan. Tip number 5, yung distance po ng mga tanim nating pechay. So ito pong pechay, mayabong yung kanyang mga dahon. So kailangan po may mga spaces. Kung mapapansin nyo po, dikit-dikit yung mga pechay na tinanim ko. Ang gagawin ko po kasi dito, after lumabas yung mga true leaves, yung kanyang totoong dahon, magtitining ako tapos itatransplant ko po yung iba. Mga 6 inches po yung pagitan ng mga pechay. So babawasan ko yan, magtitira lang po ako ng isang piraso bawat area para lumaki po yung mga dahon ng tanim nating pechay. Kaya po 3 to 5 seeds yung itatanim natin para pwede tayong pumili ng medyo healthy. Yun po yung ititira natin. Tulad po dito sa tinanim ko, yan, dikit-dikit siya. Pag lumabas na po yung kanyang true leaves, aalisin ko po dyan yung mga payat. Ang ititira ko lang yung healthy. Ang tawag po dyan ay thinning. Magbabawas tayo ng mga seedlings. Yung iba po dyan, itatransfer ko dito pag medyo malalaki na. Sa hanging plant pa rin kasi dito sa area ko maraming mga snails. Kung nasa ground, based sa experience, kinakain po ng mga snails. So mas maganda nakahang sila. Kaya itong ginawa kong PVC, nakabitin lang siya para hindi po mapuntahan ng mga slugs tsaka ng mga snails. Itong mga pechay na to, eksakto 7 days ngayon mula nang tinanim po natin. Nag-direct seeding tayo ng pechay. Naglagay tayo ng mga 5 pirasong buto bawat area. Kung makikita po natin, meron na siyang mga bagong tubo na dahon. Yan po yung true leaves, yung nasa gitna. Expect po natin mga between 10 to 15 days, malalaki na yung mga true leaves. Pwede na natin pagpilian yung ititira. Tsaka yung iba, pwede natin i-transplant.
Tip number 6, yung fertilizer. Ito pong mga pechay, fast growing plant, tapos ang hina-harvest po natin dito ay mga dahon. So ang nutrients po na kailangan nila para magdahon ay yung mayaman po sa nitrogen. Yan po yung pampadahon. So mga example po ng fertilizer na mayaman sa nitrogen, yung fermented plant juice, gawa po sa mga dahon na ferment with molasses. Pwede rin po yung fish amino acid, gawa sa isda na may molasses. Pwede rin po itong ating swamp fertilizer na merong maraming mga dahon ng malunggay, mga sariwang dahon. So yan po yung pwede natin ibigay na mataas sa nitrogen. Next tip, kailangan po nito ng direct sunlight. So wag po kayo magtatanim ng pechay sa malilim kasi ang mangyayari po niyan, hahaba yung mga seedlings po natin, payat, tapos malalambot. So yan po yung isang disadvantage pag kulang sa sunlight yung ating mga seedlings. Basta wag lang po natin hahayaan na matuyuan ng tubig kasi madali din po itong malanta. So kailangan po natin dinidiligan araw-araw, lalo na po sa umaga. Kung may time pa kayo sa tanghali or hapon, pag nakita nyo pong tuyo na yung lupa, diligan na natin siya ulit para hindi po malanta yung mga tinatanim nating pechay. Next tip ay yung pag-cultivate natin ng lupa. So kailangan po buhaghag, wag natin hahayaan na mag-compact. Kasi pag nag-compact, mahihirapan pong magpalago ng ugat yung ating mga halaman, kaya matagal po siyang lumaki. So make sure na lagi pong nabubuhaghag. So i-cultivate natin siya. Yan. Kahit minsan marami tayong nilalagay na organic materials, may pagkakataon po na nagko-compact talaga yung lupa dahil po sa pagdidilig, sa temperature, sa init, sa ulan. So lagi po natin i-cultivate, i-loosen lang natin yung soil. Next tip, lagi po natin siyang didiligan. Ito mga pechay mabilis siyang lumaki, so kailangan po lagi siyang nakakainom ng tubig. So pinagdidilig ko po, ito na ring swamp fertilizer. Araw-araw ko naman po siyang nire-refill ng tubig para magamit ulit dito sa aking garden. So habang maliliit pa, itong swamp fertilizer yung pinagdidilig ko. Pero pag malapit na po ako mag-harvest, hindi ko na siya ginagamitan nito kasi medyo maamoy itong fertilizer natin. So yung mga fermented plant juice na lang yung pwede natin ibigay. Ito po, aabutin lang tayo ng mga 30 to 40 days makakapag-harvest na tayo ng pechay. Ganun po sila kabilis. Sa pag-harvest po ng pechay, pwede natin pitasin lang yung mga older leaves, yung mga matatandang dahon, yung nasa gilid. Pwede rin po natin siyang i-uproot o bubunutin na natin yung isang buong tanim na pechay. Yan po yung mga paraan kung paano natin hina-harvest yung mga pechay. Pero kung pang bahay lang, pang konsumo nyo lang, try nyo po i-practice yung pagpipitas ng mga matatandang dahon yung nasa gilid para tuloy-tuloy po yung kanyang pagdadahon. Marami po kayong ma-harvest kahit ganito lang po kaikli yung inyong taniman ng pechay. Sobrang dami nyo pong ma-harvest. So, sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!